Inatake ng fall army worms ang nasa 1,500 na ektaryeng taniman ng mais sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sundan sa exclusive report ni Ivy Hernando. Nagsisimula pa lang na lumaki ang mga pananim na mais sa Santo Domingo, Ilocos Sur, pero ramdam na ng mga magsasaka ang pagkalugi. Sandamakmak kasi na fall army worms o harabas ang umatake sa mga maisan. Sa halos 1 ektaryang maisa ni Mang Benjamin Tabur, halos wala ng maani. May mga bunga na ang mais pero ang mga corn kernel sira o di kaya'y mabibilang lang. Kasi noong maliit pa, nandyan na sila hanggat hindi sila namamatay. And then tuloy-tuloy ng pagsisip-sip itong nutrients na itong mais. Ngayon, nung nagkabunga na siya, kaya ito ang dahilan. Sa isang tangkay ng mais, nakasiksik ang maraming harabas. Butas na ang mga dahon at ang iba naninilaw na dahilan kaya bumabagal ang paglaki ng tanim. Ang estimate value ng mga nakaraan, mga aabutin ng mga 40,000 o mahigit pa. Pero ngayon, ang estimate lang namin ngayon ang mga 5,000 o kaya medyo patas konti. Kaya napakalaking lugi yung pagbaba ng production namin. Nasa 1,500 hectares ang natamnan ngayon ng mais sa bayan at sa monitoring ng Municipal Agriculture Office, lahat ay apektado ng harabas. Spray ka na kagad para hindi masyadong lumala. Kasi mabilis, mga 1-2 araw lang yan. Talagang grabe na. Paliwanag ng mga magsasaka, makaulit na silang nag-spray ng insecticide pero sadyang mabilis ang pagdami ng peste. Ito rin daw ang dahilan sa mungkahi ng agriculturist sa provincial government na magpamahagi ng corn variety na resistant sa harabas. So ito yung advantage ng bagong technology ngayon na meron tayong mga resistant na varieties ng corn. So yan ang nire-recommend po natin para bilhin ng provincial government. May mga farm input naman umunong natatanggap ang mga magsasaka pero hiling nila'y matulungan silang mapuksa ang mga pesteng harabas. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.